Take him! Take him down! Rinatrat ulit ng tropa ni Nathaniel ang asasin. Nakailag ito at naghagis ng 2 dagger. Tinamaan sa leeg ang 2 kasama ni Nathaniel. Hinabol naman ng binata ang asasin. Alam niya kung gaano kalakas ito pero otomatiko na lang na kumilos ang katawan niya at walang takot na sinugod ang asasin. Huminto si Cypher at mabilis na nakaposisyon sa likod ni Nathaniel at sinaksak ito ng dagger. Nasaksak ang likuran ni Nathaniel at bago pa siya makareact ay nasaksak naman ang tiyan niya. Pero sa ikatlong atake ay nahawakan niya ang kamay ni Cypher. Itinutok ang kamay para tumira ng palm strike pero natapik ito ng asasin. Hinedbat ni Nathaniel ang kalaban. Nakailag ito at sinapak siya sa muka. Talsik ang dugo sa bibig ni Nathaniel. Nahugot ang dagger at umunday muli ng saksak si Cypher. Nagulat ang asasin na naunahan ito ni Nathaniel. Nakapag-chant na siya ng balaraw at naka-reflex counter-attack kay Cypher. Hindi inaasahan ng asasin ang pangyayari dahil minaliit nito ang kakayahan ng mandirigmang si Nathaniel. Di napansin ni Cypher na nakapwesto na pala ang kamay ni Nathaniel sa dibdib nito. Tinapos niya ang assassin leader sa isang palm strike attack. Nathaniel, let's go! Nakalapit ang tropa ni Nathaniel nang bumagsak siya mula sa mga sugat. May halong poison ang daggers ni Cypher. Medic! Sigaw ng mga tropa. Agad nilang binigyan ng paunang lunas si Nathaniel. Narinig nila ang mga pagsabog mula sa 3rd squad nila at nakitang gumuho ang gusaling kinaroroonan ng mga to. Fuck! 3rd squad's down! Look! Sabay turo sa lalaking nagpasabog na tumatakbo palapit. Inasinta ito ng isang sniper expert ng squad. Tinamaan ng lalaki sa katawan at umikot-ikot itong bumagsak. He's down! Sigaw ng isang tropa. Biglang niratrat ng isang babae ang tropa ni Nathaniel at naubos silang hindi man lang nakapag-react. Matapos pagpapatayin ay binaril nito ang natirang sniper. Nang hihina na si Nathaniel kaya di na siya nakapalagpa. Dito niya nakitang dumating ang pangalawang assassins na si Mystica at may ability itong katulad rin niya. Hindi ako makapaniwalang napatay mo ng ganong kadali si Cypher. Pero hindi na yun mahalaga. Hindi ka na rin naman mabubuhay dito. Ikamusta mo na lang ako kay Master Takeda. Itinutok ni Mystica ang hawak na baril sa katawan ni Nathaniel para tapusin ito. Subalit sinipa siya sa tuhod ng binata. Nawala ng balanse si Mystica at kahit nang hihina si Nathaniel, mabilis siyang dumagan sa babae at kinuha ang balaraw at akmang isasaksak kay Mystica. Nahawakan ng babae ang kamay niya at nagtagisan sila ng lakas. Galit na namimilipit si Mystica habang nakikipagbuno kay Nathaniel. Tinuhod nito ang katawan ng binata pero di ito ininda ni Nathaniel. Malapit nang mawala ng lakas ang binata at bago pa man siya matalo ng palakasan ay bigla niyang diniin ang balaraw at bumaon ito sa dibdib ni Mystica. Gulat ng babae nang tumusok ang patalim sa kanya. Papaanong nagkaroon ka pa ng lakas? Ani Mystica. Nabawasan ng kaunti ang lakas ng babae at dito napansin ni Mystica na tumutulo na ang dugo sa sugat sa kanyang dibdib. Sigaw ng babae. Hinedbat ni Nathaniel ang babae at nahilo si Mystica. Sigaw ng babae nang masaksak itong muli ng balaraw sa balikat. Sinapak nito si Nathaniel para makaiwas at nang umangat ang ulo ng binata, tinadyakan nito ni Mystica. Babayad ka sa ginawa mo! Papatayin kita! Hinugot ng babae ang hawak nitong adrenaline na may halong antidote sa poison. Hindi naman ito nakalampas kay Nathaniel. Sinugod niya muli ang babae para maagaw ang lunas. Malakidlat sa bilis ang paglapit ni Nathaniel. Emblem Clevi Quantum! Nahawakan ni Nathaniel ang ulo ni Mystica at ginamitan ng hypnosis. Napatigil niya ang babae. Dito niya kinuha ang antidote at sinaksak sa sarili. Nagulat si Mystica. Natalo siya ng kapwa niya estudyante. Tinignang maigi ni Mystica si Nathaniel. Bago siya nawalan ng hininga ay nakangiti ito. Nandilim naman ang mga mata ni Nathaniel
dahil sa paggamit ng kakayahan. Inakala niyang katapusan niya na pero nagising siya ulit at nakita niya ang natumbang pader at debris sa paligid. Walang ano-ano ay lupaypay na napahiga si Nathaniel. Umiikot ang kanyang pakiramdam. Halos mawala na siya ng malay. Napapikit siya. Tansya nang may kalabang umaatake patalikod sa kanya at may kakayahan nitong manipulahin siya. Nathaniel! Isang boses ang narinig ng binata. Pamilyar ito. Boses ng matandang lalaki. Sino ka? Tanong ni Nathaniel. Tumahimik muna ang paligid. Binuklat niya ang mga mata at nakatayo siya sa gitna ng dilim. Wala siyang makita. Tahimik ang paligid. Ni hangin ay wala. Sabihin mo, sino ka? Tanong niya sa nagmamanipula sa kanya. Ako ito, Nathaniel. Boses muli ng matanda. Napalingon si Nathaniel sa paligid. Wala pa rin siyang makita. Nagtiwala ako sa iyo. Muling nagsalita ang misteryosong boses ng matandang lalaki. Magpakita ka! Sigaw ni Nathaniel. Gumising ka! Biglang lumitaw ang dugo ang katawan ni Takeda sa harapan ni Nathaniel at tinulak siya bago ito maglaho. Ah! Malakas na sigaw ni Nathaniel. Hindi na niya malaman kung ano ang nangyayari. Subalit ramdam niya ang panganib. Ramdam niya ang kasamaan. Isang pamilyar na sensasyon. Nasa likod lamang ito ng kanyang isipan. Parang isang pinto na walang bukasan. Patawarin mo ako, Master. Tumulo ang luha sa mga mata ni Nathaniel. Nagustuhan mo ba ang muli niyong pagkikita ng Master mo? Isa namang boses ng lalaki ang narinig ni Nathaniel. Di niya to kilala pero alam niya ang nangyayari. Tahimik na nag-focus si Nathaniel. Nag-meditate at pinakalma ang sariling isipan. Sa tingin mo ba, makakatakas ka pa? Ito na ang katapusan mo, Nathaniel. Dito ka na mamama. Hinablot ni Nathaniel ang kadiliman at may nahawakan nito. Isang leeg. Huli ka! Wika ni Nathaniel. Nabasag ang kadiliman na parang salamin at lumantad si Raiden na hawak ang kamay ni Nathaniel habang nakasakal ito sa leeg. Isang malakas na sipa ang tinanggap ni Raiden sa panga at tumalsik ito ng ilang metro. Hindi mo ako kailangang ikulong sa mundo mo. Sinasabi ko sa'yo, papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Wika muli ni Nathaniel. Imposible. Paano ba nakontra ang ilusyon ko? Gulat ni Raiden. Ang sutra ang ginamit ko para ipawalang bisa ang ilusyon mo. Sagot naman ni Nathaniel. Kung ganun, ibabaon muli kita sa Dark Abyss. Hanggang sa mawasak ang isipan mo. Masasaksiyan mo na ngayon ang tunay kong kakayahan. Gamit ang gadget sa kanyang likod, biglang dumilim ang paligid at umatras si Nathaniel. Lumitaw ang 5 lalaking nakasuot ng black suit armor. Para itong mga ninja at naglabas ng mga katana. Sila ang mga alaga ko. Sila ang tinatawag kong elite orc. Mababangis sila at kaya nilang pumaslang ng isang batalyon kung sasadyain. Dito na magwawakas ang alamat mo, Nathaniel. Hindi ka naman nanalo sa akin. Wika ni Raiden. Sa isang kumpas naman ni Nathaniel ay lumitaw ang Book of Tobit at nahulog dito ang sandata niya. Nabalot muli siya ng kadiliman. Pumikit si Nathaniel. Hindi na katulad ng kanina ang kanyang nararamdaman. Ngayon mas aware na siya sa paligid. Wala man siyang makita o maramdaman, meron pa rin siyang killer instinct. Nasalag niya ang atake mula sa likod. Pero hindi niya namataan ang ikalawang atake sa tagiliran niya at nasugatan siya. Umatake na naman ang elite orcs at nasalag ni Nathaniel ang dalawa dito. Pero tinamaan naman siya sa hita at likod. Sumirit ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Animoy bumigat ang pakiramdam niya mula sa mga pinsala. Mukhang di ka ganong napinsala.
Boses ni Raiden. Kahit di napapatay ng elite orc ko ang kalaban, naghahatid naman sila ng sapat na pinsala. At para sa'yo, Nathaniel, ipapakita ko sa'yo ang impyerno na hindi mo pa nasisilayan. Litanya pa ni Raiden. Napasigaw si Nathaniel nang matamaan ito ng magkakasunod na mga hiwa sa katawan. Hindi niya magawang madepensahan ang sarili. Isa sa mga abilidad ng mga alaga ko ay hindi mo makikita ng harapan ng atake nila. Dagdag pa ni Raiden. Nanginginig na ang katawan ni Nathaniel. Hirap na rin siyang huminga. Wala na siyang ginawa kundi ang tumanggap ng atake. Pero hindi pa siya nawawala ng pag-asa. May natitira pa siyang lakas para sa ikahuling pag-atake. Ang kailangan niya lang ay tamang tiyempo. Ina-analyze niya ang mga pangyayari. Dahil wala siyang makita o maramdaman, hindi niya makuha ang timing ng mga atake. Wala rin siyang naririnig at tanging boses lang ni Raiden ang tinatanggap ng tenga niya. Iisang bagay lang ang alam niyang posibleng makapagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang bawat atake sa kanyang katawan ay kalkulado. Bawat pinsala ay ginawa para masaktan lang siya. Kaya alam niyang hindi siya patatamaan sa kanyang vital areas tulad ng utak at puso. Isa lang ang paraang naiisip niya. Pumikit siya at taimtim na nag-focus sa paparating na atake. Nakahanda na siya para sumabay dito. Magkakasunod muli na hiwa ang tinanggap niya, subalit bigla niyang hinarang ang dibdib sa isa sa mga katana. Napadura ng dugo si Nathaniel nang masaksak siya sa dibdib. Pero ito na ang pagkakataon niya. Nasaksak ni Nathaniel ang isa sa 5 elite orc. Ginamit mong patibong ang katawan mo? Kung ganun, desperado ka na talagang makawala. Wika ni Raiden. Mali ka. Ito ang paraan ko para mapukaw ang sarili ko sa pagmamanipula mo. Nanatili sa dibdib niya ang katana at ang dugo mula dito ay kinuha niya at pinahid sa kanyang sariling sandata, tsaka nag-focus. Isang meditation chant ang taimtim niyang binanggit at dahan-dahang nagbago ang kanyang presensya. Ano to? Hindi maintindihan ni Raiden ang nangyayari kay Nathaniel. Ito ang teknik na pinamana sa akin ni Master. Una, kailangan kong harapin ang langit, impyerno at mundo. At tahakin lang ang daan hanggang sa ako ay makalabas. Matalinhagang sagot ni Nathaniel. Hindi to maaari. Akala ko ba magic lang ang alam mo? Paano mo naabot ang ganyang level? Tanong pa ni Raiden. Ako si Nathaniel Manalo, ang estudyante ni Master Takeda. Maghanda ka na sa iyong katapusan! Wika ni Nathaniel. Sumugod bigla ang mga elite orc. Nasalag lahat ang mga atake ng elite orc na ikinagulat ng 4. Hindi man sila nakikita ni Nathaniel, nasangga pa rin niya ang mga pag-atake. Muling sumubok ang 4 at sabay na lumusob. Naglaho si Nathaniel sa gitna ng umaataking 4. Lumitaw muli ito na 3 metro ang distansya sa 4 at nakaturo sa gilid ang sandata niyang may bahid na ng dugo. Napugot ang mga ulo ng 4. Naputol ang mga braso at mga binti at kasabay nito ang napakalakas na pagbulwak at pagsirit ng dugo. Nabasag ang kadiliman at bumalik ulit sa dati ang lahat. Nakakakita na ulit si Nathaniel at naririnig ang kasalukuyang digmaan sa paligid. Nang magkaharap sila ni Raiden, ay nakita ng ikatlong asasin ang puting mga mata ni Nathaniel. Papatayin kita! Umihip ng hangin si Raiden at hinigop itong lahat ng backpack nito. Sumigaw ng malakas si Raiden at dumaloy ang bulta-bultahing kuryente sa kanyang mga kamay. Subalit hindi na nag-aksaya pa ng oras si Nathaniel. Sinugod niya si Raiden bago pa mapakawalan ng atake nito. Nahati ng horizontal ang ulo ni Raiden at kasunod nito ang pagkaputol-putol ng kanyang katawan. Walang direksyong pag-atake ang hindi tinamaan ng sandata ni Nathaniel. Sumabog ang katawan ni Raiden at naiwan ang tila gutay-gutay na katawan nito. Naputol ang sandata ni Nathaniel sa tindi ng impact at agad naramdaman ng binata ang stress at panghihina ng katawan. Pero naubos naman niya ang Cobra's assassins. Master,
Bulong ni Nathaniel at bumagsak ito sa lupa. Sa loob ng panaginip kung saan naglakbay ang espiritu ni Nathaniel, dito nagpahinga siya para makamit niya ang nawalang lakas. Tahimik siyang umusal ng inkantasyon at sa loob ng kanyang tahimik na pamamahinga ay nakamit niya na ang enlightened state na kung saan umabsorb sa kanyang espiritual at pisikal na katawan ang sutra na mula sa langit, sa impyerno at sa mundo. Isang banal na estado na siyang naghatid kay Nathaniel para mapuntahan ang mga dimensyong hindi pa nararating ninuman at hindi kayang sakupin ng lohikal at kaisipan ng karaniwang tao. Dahil nasa isang panaginip si Nathaniel, tanging sagitsit lang ng hangin ang kanyang nararamdaman. Bawat hampas at ihip ay naghahatid ng lamig sa katawan niya hanggang sa tuluyang kumalma ang lahat at bumalik sa normal ang temperatura. Bahagyang huminga si Nathaniel at bumuga ng malalim na buntong hininga. Nakatuon ang paningin niya sa harapan. May natanaw siyang isang puting figura ng tao. Nababalutan ito ng manipis na liwanag habang nakatayo at nakaharap sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa liwanag na nakapaligid sa kanya. Nathaniel. Nagsalita ito at pamilyar siya sa boses nito. Master! Sambit ni Nathaniel at hindi siya makapaniwala. Hindi man malinaw pero napansin niyang ngumiti ito sa kanya. Nathaniel. Nagsalita muli ito. Nagkita ulit tayo, Master! Sagot ni Nathaniel. Lumapit ang matandang lalaki. Mas maaliwalas na ang mukha nito kumpara nang makita niya ito sa ilalim ng ilusyon ni Raiden. Kamusta na po kayo, Master? Biglang tanong ni Nathaniel. Maayos naman ako, Nathaniel. Ngumiti muli ang matandang kaharap. Nasaan po tayo, Master? Nananaginip pa rin ba ako? Kasunod na tanong ni Nathaniel. Umupo si Master Takeda. Nasa espiritual na dimensyon tayo. Ito ang mundo kung saan namamahinga ang mga kaluluwang namatay sa digmaan na may kaalaman sa magicals at supernaturals. Paliwanag ni Takeda. Kumunot ang noon ni Nathaniel. Anong ibig niyo pong sabihin, Master? Patay na ba ako? Lumapit pa si Nathaniel at sinubukang hawakan ng Master pero tumagos lang ang kamay niya. Hindi ka papatay, Nathaniel. Tugon ni Takeda. Teka, ba't di kita mahawakan, Master? Pagtataka ni Nathaniel. Katulad ng sinabi ko, nasa mundo ka ng espiritual na dimensyon. Ito ang mundo kung saan ay hindi mo pa nagagawang pasukin. Paliwanag ni Takeda. Naunawaan ko na po, Master. Hindi lang talaga ako makapaniwala na dito ko pa kayo makakausap. Parang napaka-imposible po. Wika ni Nathaniel. Nathaniel, palagi mong isipin ang mga mahal mo sa buhay, ang mga tao sa mundo. Manatili kang nasa panig ng kabutihan. Kailangan kanila, Nathaniel. Ikaw ang nakatakda. Nasa mga kamay mo ang liwanag ng pag-asa sa lugar kung saan nababalot ng kadiliman. Ikaw ang pag-asa ng lahat, Nathaniel. Litanya pa ni Takeda. Salamat po sa lahat ng naituro niyo sa akin, Master. Hindi po ako makakatapak sa tugatog ng tagumpay kung hindi dahil sa inyo. Sagot naman ni Nathaniel. Hinimas ni Takeda ang balbas at ngumiti. Ipinagmamalaki kita, Nathaniel, dahil naging estudyante kita. Sana magkita pa ulit tayo. Pinatong ni Takeda ang kamay sa dibdib nito. Dito na napaluha si Nathaniel. Sa puso niya ay nagsusumamo siyang makasama pa ng matagalang master niya. Hindi ko po kayo makakalimutan, Master. Palagi po kayong nasa likod ng isipan ko. Isa sa puso ko po lahat ng mga tinuro niyo sa akin at hindi ko po ito kakalimutan. Nagpapasalamat din po ako dahil nakilala ko kayo.
Buong pusong sambit ni Nathaniel. Napaluhang nakangiti si Takeda matapos ang mga huling salita ni Nathaniel.